Ang alin? Walang pasok ngayon bukas. Pinag-prayer, Annalisa? Ano, Lisa? Ana. Hindi, ikaw. Lisa. Si Lisa. Hindi, Lisa. Nagturuan Si Lisa. Ana eh. Wala pa yan eh, hindi ko kami eh. Oo, ito talaga eh. Ay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa hapong ito, nandito kami sa bahay ni Ate Nelly upang mapag-aralan muli ang Biblia, ang salita ng katotohanan. Panginoon, tulungan mo kami na aming maunawaan ang mga mensahe upang mamuhay kami ng ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya na aming natanggap. Salamat sa aming pagkain espiritual na nagbibigay buhay sa amin. Salamat sa paggabay mo sa amin, Panginoon, na hindi kami mapahamak sa anumang kapahamakan. At salamat sa mabuting landas na aming tinatahak sa ngayon. Ito ang aking dalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Okay. So, ngayon naman po ay makinig tayo ng salita ng Diyos. At tanungin ko kayo, ano ba yung natatandaan ninyong napag-aralan natin ng huli, ng Friday? Sirit? O, sige ako magtatanong. Ang lahi. Ano ba ang pangsyon ng Holy Spirit sa buhay natin? Ano ba ang trabaho ng banal na Espiritu sa buhay natin? Nasabi ko yan. Nagpapaunawa sa salita ng Diyos. Ano yung sabi mo? Nagpapaunawa sa salita ng Diyos. Yung sa'yo naman, nagpapaunawa sa kasalanan. Amen ba? Honor na kayo. So, malaking bagay kasi yan eh. Para alam natin ang Holy Spirit. Okay. So, balikan natin dito. Tuloy-tuloy ko. Total, hindi ko na aalamin. Alam nyo na eh. Diba? Dito na tayo sa anak ni Jacob. Si Jacob, ano ang tinawag sa kanya ng Diyos? Pinangalanan siya na anong pangalan? Jacob? Israel. Si Jacob ang binigyan ng pangalan ng Diyos na Israel. Pero si Abraham, ano niya si Jacob? Ano ni? Ha? Ako. Good. Apo. No? Ito. Lahi ni Jacob na tinawag na Israel. No? Okay. Nakikita nyo ba? Sino tong sa una? Abraham. Sunod? Isaac. Sunod? Ako. Juda. Si Jacob daw si Juda. Pangatlo. Tapos Juda. Juda, ito pang-apat. Jacob, tama ka. Jacob. Juda. Juda, pang-apat. Okay. So, ilan ang anak ni Jacob? 12. Wow, galing. San Tatalo Lucena. sa Ate Lisa. San Lucena. Napaganda ni Ate Ana. San Lucena. Naalala ko na. San Lucena. Well, ngayon, ang tanong ko, sino dito sa 12 ang nalagay sa genealogy? Dito sa 12. Di ba sabi mo 12? Sino yung nalagay sa line out? Galing kay Abraham hanggang kay Jesus. Ano? Si Juda. Amen. Ako, natatalo si Ate Lisa. First honor naman sa ngayon, valedictorian pa. Bakit si Juda? Ito, di ba? Binasa nyo kanina, si Juda. Bakit si Juda ang napili samantalang 12 sila?
Bakit si Juda? Sa 12. At si Juda, kaninong anak sa babae? Ni Jacob? Anak ni Leah. Ito, Leah. Si Juda. Bakit si Juda ang napili? Ha? Kasi po, siya yung anak ni Leia na favorite ni... Sino ba may favorite? Nalilito na ako sa Hindi, mga si pangalan. Rebecca yun. Si Rebecca, paborito si Isaac. Okay. Bakit itong si Juda ang nalagay dyan? Kasi, tingnan ninyo Juda, si King David, pang 14. Ang pangako kasi ng Diyos, no? Ang pangako ng Diyos sa lahi ni Jacob, magmumula ang hari kay Juda. Magmumula ang hari. Kaya tingnan ninyo, si King David, siya ang King David, siya ang yung plano ng Diyos, kay King David magmumula. Kaya lang, makulit yung mga tao. Wala pa sa panahon si King David, nagkulit kay Propetang Samuel. Sabi niya, gusto na namin ng hari. Sino yon? Nakuhan ko na yun. Hindi si King David. Na-sermon ko na yan. Sino yung makulit yung mga tao na gusto na namin ng hari? Si King Saul. Nakuha? Si King Saul. Kaya bago si King David, si King Saul. Pero wala sa linya. Tingnan ninyo. Walang King Saul dito. Nagpasimula kay King David kasi ang pangako ng Diyos, magmumula si King David kay Juda. Nakukuha ba? Kay Juda. Si King Saul, lahi ni Benjamin, na anak ni Jacob. Tingnan nyo sa 12. Nasaan si Benjamin? Tingnan nyo sa 12 anak. Nasaan si Benjamin? Pang 12. Si King Saul, lahi galing kay Benjamin. Hindi yan ang gusto ni Lord. Kaya nga, si King Saul, di ba sinabi ko sa inyo, makinig lang kayo si King Saul, loser. Talunan. Patay siya. Patay ang mga anak niya. Kasi hindi yung kalooban. Hindi gusto ng Diyos na si King Saul na lahi ni Benjamin, hindi yun ang gusto niya. Ang gusto niya, yung lahi ni Juda. Kaya nandito si King David, pang 14, ano ang nangyari kay King David? Ano ang tawag sa kanya? Loser ba? O winner? Winner. Nanalo. Sino ba ang tinalo niya? Si Goliath. Yes. Kasi si Goliath, napakagante talaga. Imposibleng manalo si King David. No? At alam nyo ba kung anong kumbaga sa kwan ito ang liit, ang laki ni Goliath, ang liit lang niya. Hindi talaga siya mananalo. Pinakamaliit sa magkakapatid. Pinakamalit pa sa magkakapatid. Kaya galit na galit yung mga kapatid. Mga sundalo yung kapatid niya. Sundalo, siya pastol. Si King David, nag-aalaga lang ng mga tupa, mga hayop. No? So, wala talagang laban si King David. Basta ito ang tatandaan nyo. Application sa atin Halimbawa, tulad ko, i-apply ko sa sarili ko. Ang church natin, hindi ko yan laban. Kaninong laban niya? Sa atin lahat. Laban niya ni Jesus. Nakuha niyo ba? Si King David, ang sabi ni King David, alam ko, malaki ang kalaban ko, pero hindi mo ako pababayaan. Sabi niya, dahil ito ay laban mo. Nakukuha niyo ba ang point? Laban ng Diyos. Dahil wala pa si Juan noon, sa panahon ni King David, wala pa si Jesus Laban mo to, Ama. Dahil siya, si Goliath, inaalipusta ang Diyos. Wala daw kwenta ang Diyos. Naririnig ni King David, kaya lumaban siya. Hindi ako papayag na walang kwenta ang Diyos. Kaya, sabi niya,
laban mo to, God. Kaya alam ko, magtatagumpay ako. Oo, Lord. Buo ang loob. Kita nyo? Walang sandata. Walang sandata, kundi yung tirador lang. Diba? Tirador lang. Tinamaan dito sa noo, tulog. Kinuha yung espada ng Goliath, pinugutan. Diba? Kaya po, So, ako- ipinakikita rito na pag nasa iyo ang Diyos, wala kang katalo-talo. Kaya di ba sinasabi ko rin sa inyo sa church natin, laban niya ni Lord. Dahil alam ko, magtatagumpay tayo. Nakukuha niyo ba? Kasi, di ba, sabi niyo kanina, laban natin. Hindi, laban ni Lord. Kasi tayo, kahit magtulong-tulong tayo, kung wala tayong Diyos, walang mangyayari sa atin. Nakuha ba? Kaya lagi ang papuri sa Diyos. No? Papuri sa Diyos. Kaya si Judah ang nilagay sa downline. O, ngayon, dito sa from Abraham to Jesus, may alam ba kayong na impyerno dyan? Nakalimutan nyo na yung katuturo ko lang. Tama yung nagsagot na wala po. Kasi dito ipinapakita yung package deal. No, yung pamilya na simula kay Abraham. Pamilya na. Okay. So, lahat ito hanggang kay Jesus. O wag na isala si Jesus, Diyos yan eh. Pero sa pagkatao kasi, si Jesus lahi din ni Abraham at lahi ni David. Kasi nandyan, no? Nandyan si Abraham, nandyan si David, King David. So, kasama siya. So, ito, lahat ito ligtas. Nakukuha niyo ba? Si Jacob, may kapatid yan. Sino ang kapatid ni Jacob? Isa. Very good. Ate Lisa, hindi ka makakibo ah. Laging si Ana sumasagot. Favorite is Isa. Si Esau, dalawa lang sila, ligtas din yun ang mga anak noon. Nakukuha ba? Kasi yan ang pangako kay Abraham eh. So, yung salvation ha. Okay. Itong si Jacob, ilan ang anak? 12. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, itong 12, may na-impyerno kaya rito? O ligtas silang lahat? Huwag kayong mag-isip dahil alam nyo na ang sagot. Ang lahat ng lahing ito, saved. Save. Ay, pera dito, yung kay Adam ha. Huwag yan. Kaunti lang dyan na, 3 lang naligtas dyan. Dito, lahat ito, Abraham. saved. Lahat, kasi yung pangako kay Abraham, Diyan na. as it is written, all Israelite are saved. Israelita to lahat. Nakukuha nyo ba? At Hudyo ito, lahat. At Hebreo ito, lahat. Kasi yung mga pangalan na yan, galing kay Abraham lahat yan. Kaya si Jesus, Israelita na, Hudyo pa, Hebreo pa. Nakukuha? So, ang gusto kong makita rito ninyo, save to lahat. Kasi isa lang dito ang mapunta sa impyerno, magiging sinungaling ang Diyos. Magiging sinungaling ang Diyos. Kaya nga, di ba, ang turo ko sa inyo, Ate Nene, di ba, yung asawa mo kahit hindi mananampalataya, dahil ikaw ay mananampalataya na, save na rin, banal pa. Banal na. Pati mga anak mo, yan, banal yan. Di ba? Ganito rin yun sila. So, may yung sinasabi kong precedence, na yung pribiliho ni Abraham, na silang lahat ay saved, ganon din tayo. Saved din tayo. Nakukuha ba? Opo. So, marami ang ligtas kasi ito, tulad ni itong 12. Save lahat ito. Bagamat matitigas ang ulo nito. Oh, matitigas ang ulo niya. Pinalo yan sila. Pero hindi matiis ng Diyos kasi si Abraham chosen Banal. people. Chosen lang, hindi lang banal. Siya ang pinili. Chosen, wala nang iba. Isa lang ang pinili, si Abraham lang. At pinangakuan nga na maliligtas sila. So, ito na ngayon,
ang daming, ito lang si Jacob, 4 ang asawa. Di ba? Si Jacob. Si Leah, asawa niya. Pagkatapos, may katulong si Rachel, slave. Pinaanakan din sa kanya, 2. Si Dan at Naphtali. Pagkatapos si Leah, may slave din siya, may alipin, si Silpa. Hinasipingan din kay Israel. 2 rin ang anak, si Gad at Aser. Si Leah, nagpaanak uli. 2. Si Isakar at si Zabulon. At si Rachel, 2 rin ang anak, si Jose at Benjamin, pero mayroon nga siyang Bilha na katulong na nagkaanak. Kaya ang bali anak ni Rachel, 4. Kasi 2 sa katulong sa slave, 2 sa kanya, 4. So, kay Leah, ilan? 8 ang anak ni Leah. Kasama yung kay Bilha. Okay. Ay, kay Silpa. Okay. So, ang gusto kong ipakita rito, yung sinasabi kong precedence na wag na tayong mag-alala. Si Ate Beth, kung magkakaasawa, pati mga anak, hanggang kaapo-apuhan, you are safe. Kasi may precedence yung ginawa kay Abraham. Yung ginawa dito kay Abraham. Diba, ang gusto kong ipakita sa inyo, wag na kayong mag-alala. Basta ang gawin nyo na lang, sa oras ng pananambahan, magsimba kayo, sa oras ng Bible study, mag-Bible study kayo sa gabi, bago matulog, manalangin, at pagkagising, pasasalamat na panalangin. Dahil maraming hindi nagising, natuluyan, natulog lang eh. Ano sasabihin? Binangungot. Di ba? Binangungot, di kawawa naman. So, ipagpasalamat natin yan. At ito, may mga negosyo kayo ha, isasama nyo lagi sa negosyo nyo, pagising nyo, Lord, laban mo to. Pupunta kami sa laban mo to. Yes. Oh, lahat customer. Higiin nyo lagi yan. Una, humingi muna kayo ng tawad. Kasi lagi tayong nagkakamali. Lagi tayong nagkukulang. Patawarin. Yan ang huwag niyong kalilimutan. Lagi tayong humingi ng tawad. O ako, pastor na, lagi akong humihingi ng tawad. Kasi hindi ako perfecto. Yes, nobody's perfect. Bagamat pinaging perfecto tayo. Hindi tayo ang may gawa. Na? Alam nyo na. No? Yung kabanalan natin, hindi rin tayo ang may gawa. Pinapapaging banal tayo. Yung salvation natin, hindi rin tayo ang magawa. Iniligtas tayo. No? Dahil si Jesus ay tagapagligtas. Sa English, Savior. No? No? So, napakaganda nitong itinuro ko sa inyo. Hindi nyo na siguro makakalimutan. Kasi ititigil ko na rito. Titigil ko na. No? Kaya ko lang inulit-ulit dahil gusto kong maunawaan nyo talaga na ang salvation pakyaw. Pag isa lang ha. Ikaw lang manampalataya, asawa mo at anak mo, saved. Pati yung mga apo mo. Katulad nito, ang daming apo kaya nito. Ilang apo sa tuhod na to. Lahat yan, apo niya na yan eh. Kaya nga, maliligtas ka hanggang kaapo-apuhan. Sino? Kasama na tayo. Amen. Ayan o, Gentiles. Number 44. O 42. Salin lahit. Bakit? Di ba ang sabi sa, ito, ulitin ko ha, John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at nanampalataya sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Tayo yon. Ang tanong ko sa inyo, anong katibayan nyo na kayo ay anak ng Diyos? Sagot. Anong katibayan nyo na kayo ay anak ng Diyos? Madaling sabihin. Isulat nyo, Roma 8:16. Sabi sa Roma 8:16, tinan nyo ha, ang banal na espiritu, ang sabi sa Roma 8:16, kasama ng aking espiritu, ang siyang magpapatunay o magpapatutuo na ako ay anak ng Diyos. Basahin nyo, Romans 8:16. Roma 8:16.
Na-record. Roma 8:16. Mm-hmm. Ang Espiritu ang nagpapatotoo. Kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kita nyo, mayroon tayong katibayan, ha? Kaya panindigan natin yan. Yung Holy Spirit, di mayroon na tayo. Yung mga nabautismuhan, ha? Kahit hindi nabautismuhan, once na tumanggap ka, mayroon ka na rin Holy Spirit. Once na tumanggap ka. Pero, para kumpleto, Ate Nene, balang araw sa January, February, March, mayroon kaming baptismal, sumama ka na. Sayang yung pagkakataon. No? Sayang ang pagkakataon. Para, March. oo, kompleto ka na. Talagang fully, Kami dati, fully kuwan ka na. Member ka na talaga ng day by day. So, lahat ng privilege, makakatanggap ka na. Diba? Fully member ka na eh. Kaya, napakaganda na ating pinag-aralan. Hindi ko napakakahabaan. May tanong ba kayo? Sino may tanong? may oras pa nga lang. Oh, may oras pa nga. Alam ko, wala pa. Kuwan pa lang. 3:20. Sigurado ko na yung katulog ko ayun. Ah, okay. So, mayroon pa akong idadagdag. Kaunti na lang. Oh, tungkol doon naman sa Gentiles. Alam ko, nasagot nyo na tong Gentiles. Bakit? Una, sinabi ni Ate Nene, binasa niya sa Roma 8:16, ang banal na espiritu kasama ng ating espiritu ang nagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Okay. So ngayon, ang tanong ko ganito, dahil wala kayong tanong, ako ang magtatanong. Parang review din sa ating pinag-aralan. Kung walang Kristo, kung walang Kristo, ha? Hindi nagkatawang tao ang Diyos Ama. Masisave ba tayo? Maliligtas ba tayo? Hindi. Tama. Tama ang sagot. Pero may paraang isa na maliligtas ka. Ano yun? Halimbawa kasi, tingnan nyo ha, si Abraham to Jesus is 42 generation. Kaya tayo nagiging Hudyo dahil kay Kristo. Natatandaan nyo. So pag walang Kristo, hindi tayo ligtas. Tama yung sagot nyo. Tama yun. Tandaan nyo lang ha. Pero may paraan para maligtas kahit hindi ka, kahit wala si Kristo. Magugulat kayo dyan. Magugulat kayo dyan. Cross-examine ko lang kayo eh. Kung natatandaan nyo. Paano maliligtas pag walang Kristo? Hindi nagkatawan. Pero tama ang sagot nyo na kung walang Kristo, hindi tayo maliligtas. Impyerno tayo. Pero dahil kay Abraham. Kasi po si Abraham ay may Maganda na sana, malapit na. Paano ka maliligtas? Dahil halimbawa, hindi nagkatawang tao ang Diyos. Pananampalataya din. Hindi. Dahil sa pangako. Nakalimutan nyo kasi ganito eh. Halimbawa, ikaw o ako, nakakita ako na maganda sa Israel. Nagtrabaho ako sa Israel. Ang ganda ng Israelita. Pinakasalan ako. Ano na ang mangyayari sa akin? Ha? Ligtas ka na. Oh, yun ang dahil Israelita na ako eh. Hindi ako kayo. Pag pinakasalan kayo ng Israelita, hindi na kayo Pilipino. Ligtas na. Di ba? Nakukuha nyo? Pagkaisang dibdib. Yes. Kasi, di ba, sa ngayon nga, kaya cross-examine eh. Di ba sa ngayon, Israelita ka na, di ba? Dahil kay Kristo, ha? Israelite citizen. Ano? Israelite citizen. Oo, totoo. Totoo kasi, magiging sinungaling ang Diyos isa man sa Israelita ang maimpyerno. Kasi doon sa Israel, hindi ka naman ikakasal na hindi ka maging lahi muna nila or what. Mahirap maging lahi ni Israel. Mahirap. Maraming proseso na gagawin. Kung nagtatrabaho ka na doon, gusto mong maging Israelita, mahirap. Diba? Diba sa Canada, sa Amerika, mahirap. Ang Canada madali. Ang Canada madali. Kukunin ka kaagad, Canadian citizen ka. Diba?
O dito sa Israelita, hindi ganun kadali. Napakahigpit nila. Ang pinakamadali, kung napangasawa mo, Israelita. Nakukuha nyo? Alam nyo, minsan nagtatalo kami dyan ng asawa ko noon. Ayaw maniwala niya. Ano? Ang salvation sa pananampalataya, tama. Yung privilege. Nakukuha nyo ba ang point? Pribiliyo yun na Israelita ka dahil nakapag-asawa ka ng Israel. Nakukuha ba, Ate Lenny? So, cross-examine ko lang. Pero, tama na may Kristo. Alam nyo kung bakit? Yan po ang plan B. Ano ba ang plan A? May oras pa naman, wala pang imedya. Ano ba ang plan A? Ang plan A, ang gusto ng Diyos, lahat ng tao, banal. Di ba? Nasabi ko na yan last Friday. Hindi nagkasal. Oh? Banal ang lahat. Kaso marupok ang tao. Ang tao yung marupok. Nagkasala si Eva, damay si Adan. No? Kumain din si Adan So, ang lahat ay nagkasala. No? Dahil sa kasalanan, ang lahat ay namatay. Dahil sa kasalanan. Kaya nga ang ating teksto, kung natatandaan nyo, Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal. Buhay na walang hanggan. Okay. Nailigaw kagad ako. Ang ganda na sana kung tuloy-tuloy. No? Oh, plan A. Yun ang plan A. Ang plan B, ganito. Dapat ang Diyos Ama magkatawang tao. Nakukuha niyo? Yun ang plan B. Kaya tingnan ninyo, sa plan B, lahat ng nanampalataya kay Kristo, banal. Nakukuha ba? Tayo, righteous. Lahat ng nanampalataya. So, yun ang plan B. Kaya, sa dami ng Kristiyano ngayon, sa dami ng nananampalataya kay Kristo, ang dami ng banal, pinapapaging banal. Nakukuha ba? Tama? Hindi walang kumukontra? Yun ang plan B. Kaya si Kristo, ang Ama, nagkatawang tao para sa inyo't sa akin. Para sa atin. Kasi hindi talaga tayo kasali sa salvation. Sa lahi lang ni Abraham. Nakukuha ba? Sila lang ang maliligtas. Nakuha nyo? Kaya ang plano niya, plan B, magkatawang tao siya para mamatay sa krus at lahat ng mananampalataya kay Jesus ay maliligtas at automatic magiging Israelita. Hudyo. Nakuha nyo? Galatia 3:29, kung kayo kay Kristo, kabilang ka na sa lahi ni Abraham. Siya ang Ama. Di ba napakadali lang, Nini? Napapansin ko kay Nini, nag-aalaga pa yan ang bata. Pero napakadali. Di ba? Tatandaan nyo lagi yan. Napakaganda niya. So, yan ang plan B. Kaya si Kristo, ang Diyos Ama, nagkatawang tao para sa atin. Nakuha ba? Kaya ang pangako kay Abraham na magiging kasindami siya ng bituin, magiging kasindami ng buhangin dahil kay Kristo. Diba? Nasabi ko na last Friday, walang asawa si Kristo, pero maraming anak. Diba? Kaya, diba? Yung nanampalataya sa Kanya, anak niya. Ano ang katibayan? Ulit, anong katibayan nyo na anak kayo? Sa Espiritu. Ha? Sa Espiritu. Roma 8:16. Ang banal na Espiritu kasama ng ating Espiritu, kaya nga nasa loob siya. Ang siyang magpapatutuo na tayo ay mga anak ng Diyos. O di ba yung babalik ko doon sa Revelation chapter 3 verse 20. No? Revelation chapter 3 verse 20. Ano ang sabi doon? Sabi ni Jesus, ako'y nakatayo sa harapan ng inyong pintuan at tumutuktok. Sino man ang makarinig nito at ako'y binuksan, siya'y papasok at magkasalo kayong kakain. Oh. Di ba sabi ko, puso ko ang tinutuktok. Kaya binuksan ko ang puso ko, pinapasok ko siya. Kaya, kasama ko na ang Espiritu ng Diyos. Nakukuha nyo? Kaya yung Roma 8:16, ang banal na Espiritu, kasama ng Espiritu ko, ang magpapatutuo na ako ay anak ng Diyos. Dahil doon sa Revelation 3:20.
Diba? Napakahalaga yung Revelation 3:20. At hindi lang yan, yung 1 Corinthians chapter 3 verse 16, 17. Ano ang sabi doon? 1 Corinthians, we are a temple of God. Tayo ay templo ng Diyos. Pag sinabing templo ng Diyos, nasa loob natin si Christ. Sa 17, ang sabi sa 17, sino man ang sumira sa inyo ng templo ko, sino man ang magwasak, wawasakin niya rin, kaya namamatay tayo ng maaga. O paano natin winawasak ang templo ng Diyos? Halimbawa, ako na lang, kung hindi ako nakakilala sa Diyos, mamariwana ako, sisigarilyo ako, manginginom ako. Nakukuha nyo, sinisira ko ang templo ng Diyos. Wala na sana ako ngayon, matagal na sana akong patay. Kaya thank God, 1989, nakakilala ako. Kaya ito ako ngayon, buhay pa sa pamamagitan niya, di ba? Tuturo. Nagtuturo pa. Kasi gagamitin nga ako ni Lord para sa inyo. Kasi ako, maganda yung nagiging pastor, dati masama. Katulad ni Pablo. Si Apostol Pablo, napakasama niya. Ang daming pinapatay niyan. Ang daming ipinakulong si Apostol Pablo. Pero nang tinawag siya ng Diyos sa Damasco, nabulag muna siya. At pumunta ka kay Ananias, pagdating kay Ananias, parang kaliskis na nalaglag. Kaya magbasa kayo, nasa gawa yan, sa Acts. Nandun yan. Nalaglag at nakakita siya. Simula noon, naging parang ako na pastor na makasalanan dati. Di ba? Ganun ang nangyari. Pero the best pa siyang apostol. Ilang Bible ang nagawa niya sa 27 books? Sino nakakatanda sa inyo? Kasi ang New Testament 27 books, ang Old Testament 39 books. Sa 27 books, ang nagawa ni Pablo 12. At ang Hebreo, sabi diyan, dahil walang nakaalam kung sino ang sumulat ng Hebreo, estilo daw ni Pablo. Kaya pwede raw na si Pablo pa ang sumulat ng Hebreo. Kaya kung siya, 13. Imagine, 27, 13 kanya. At kanino nakadestino si Pablo? Na ipangaral ang salita ng Diyos. Kanino nakadestino? Sagot, sa atin idinestino, sa mga Gentiles, sa mga makasalanan. Kasi si Peter, doon yan sa mga Hudyo. No, yung mga apostol sa mga Hudyo. Pero si Apostol Pablo, siya ang itinalaga para sa atin. Ipangaral ang kaligtasan, ang salvation. Tulad nitong Roma 6:23. Kay Pablo yan. O tulad nung pakyaw na ang salvation, pamilya na. Turo yan ni Pablo kasi nakita niya kay Abraham. Okay. So, kung wala nang tanong, may tanong ba? Sige, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa hapong ito na patuloy pong nakikinig ang aking mga kapatid na to. Maraming salamat din po sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. Lord, patuloy akong lumalapit sa inyo. Nagpa-x-ray ang aking kapatid na si Ate Lini. Nawa po Lord ay gumawa po kayo ng himala na hindi naman po masamang resulta ang lalabas po ng kanyang x-ray. Kaya naniniwala ako Lord kasi alam ko siya ang aking katuwang dito sa gawaing ito. Dahil alam ko Lord na siya ang ginamit mo para maitayo ang day by day sa Tabong 2 4K subdivision. Kaya nananalig ako Lord, niniwala sa iyo, sa iyong kapangyarihan. Kayo po ang Jehovah Rapha, ang dakilang manggagamot. Sa iyo po'y walang imposible. Kaya gamitin mo po ang iyong, nawa po Lord, gamitin ninyo ang inyong kapangyarihan na mapaayos ang kanyang kalusugan. Dahil naniniwala nga kami Lord na kung maaari 101 abuti namin para lang mapatunayan na ang salita mo ay nagsasabi ka ng totoo, na ang gusto mo sa mga tao ay 120. Subalit, hindi na po namin hahangarin ang 120. Masaya na po kami sa 101 dahil kami habang may buhay,
gagamitin po namin sa paglilingkod. At hindi lamang po yan, naniniwala din po ako ng dahil kay Ate Lene, marami na po ang tumanggap para sa iyo. Dahil ang mission po ng Day by Day sa Tabon ay hindi po namin mission sa mga Kristiyano na dahil sila ay saved na. Mas gusto namin yung hindi pa saved, mas gusto namin yung mga makasalanan. Dahil alam namin, Lord, na kaming mga makasalan, pag nagsama-sama, wala po kaming ibang gagawin, magpuri, magpasalamat, at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya patuloy po akong lumalapit sa inyo. Malapit na po ang aming Christmas party. Bagamat alam ko, Lord, na kulang pa ang aming finance, ang aming pananalapi, naniniwala din po ako na kayo po ang God provider. Nawa po, Lord, ay ipadaloy po ninyo ang mga biyayang yan. At nalalapit na rin po ang aming Christmas caroling. Lord, nawa po, Lord, sa caroling ay magbigay po ng tama ang aming mga pupuntahan dahil upang sa ganun magamit din po namin ito para sa taong Christmas party na gaganapin. Ito po ang indalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Okay, maraming salamat sa inyo. Ayan, maaga pa ha. 35 lang. Ana ay Sabi ko, ito yung mga ano. oo.